What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng shoutout kay Uncle TV Channel. Ayan, shoutout po sa inyo, Uncle TV Channel. At syempre, shoutout din po kay RDGNR8. Ayan ha, shoutout po. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Yes. Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ayun, bago natin simulan ng video ito na pagbibigay natin ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na ating maririnig ngayon. Walang iba kundi si Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Pagpatuloy natin. Ito pong pag-uusapan natin, mga kababayan, ay walang iba lang naman kung hindi yung lumabas kanina na article na kung saan po sinasabi na yung kaso daw po ng copyright infringement ng TVJ sa Tape Incorporated ay may resulta na daw po na lumabas or may resulta na. So mga kababayan, yan po yung mga pag-uusapan po natin at hihimay natin dito sa video ito. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito. At huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue or video mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga at tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. So anyway mga kababayan, close ko lang to. Alam nyo ba, habang nagre-research tayo kanina, kasi kala ko hindi ko na ito makikita, may napanood na vlogger yung mga supporter natin na kung saan naipakita etong balitang ito. Hinanap ko to, isinisearch ko pa nga kanina, PSN Showbiz, hindi ko makita. Ngayon, hinanap natin dun sa hanapan ng mga website, and then nakita nating nag-post pala nito, eto palang Philstar. Ang sabi dito mga kababayan sa Philstar, basahin po natin, eto, PSN Showbiz. Ang nagsulat nito mga kababayan, si Georgie Rula. Yan po yung nagsulat niyan. So ayan, kung makikita ninyo, eto. Ang sabi dito, kasong copyright infringement ng TVJ. Sa Bulaga, may resulta na. Yan yung pagkakasabi. Sabi ko, nung nakita ko tong title na ito, may resulta na ng copyright infringement. Wala pa naman ako nakikitang update kasi ito talaga yung pinaka-tinututukan ko. Sabi ko, wala pang update kasi dun sa copyright infringement. Ang sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na may resulta na mga kababayan ay yung preliminary injunction. Yun talagang may resulta na, kaso isasabay sa resulta nitong copyright infringement. So basahin po natin yung nilalaman ng article. Ang nagsulat nito mga kababayan, Philstar. Ayan naka-profile pa nga si Isko. Sabi po dito, basahin natin, yan. Inaasahan ang pagtitrending ng pagbabalik ng It's Showtime pagkatapos ipatupad ang 12-day suspension na ibinigay ng MTRCB. Medyo late na yung balita kung tutuusin. Pero kita nyo, etong anong ito na i-post po ito October 30, 2023. Ibig sabihin, kaninang alas 12, kaninang madaling araw. Oo, madaling araw, 12 AM nakalagay dito. Medyo late na itong balita sabi dito, pero marami rin na nagsasabing babalik ang It's Your Lucky Day.
sa ibang time slot na lang. Ito pa, sabi pa dito, tingnan natin kung magre-relate o kung tingnan natin kung magi-great. Ito dahil hindi naman gaanong umariba sa rating ang ipinalit na show nila Luis Manzano at iba pang kasama. Sabi pa po dito, hanapin natin kung ano ba yung updated patungkol dun sa hearing. Kasi ito yung nakasulat eh. Masyadong malayo dun sa title. Nakatsikahan namin si Gladys Reyes noong Biyernes sa media conference ng Black Rider at ikinuwento niya na aming pinaghahandaan nila ang kanilang pagbabalik. Sabi pa dito, nakakatuwa dahil nagkasama-sama raw silang dating child star, Janice de Belen at Nino Mulak, pero nadagdagan para maging hurado sa grand final nito sina Maricel Soriano at Snaki Serna noong Sabado. Masyadong malayo dun sa title, mga kababayan. So sabi pa dito, ang katapat naman ng It's Showtime na Itbulaga ay nagsiselebrate ng kaarawan ni Isko Moreno. Masyadong malayo. Parang halos buong show ay selebrasyon ng kaarawan ni Yorme at talagang mutmut sila ng kadatungan sa mga naswerteng napiling tulungan sa Giza Gedli at pati sa audience, mga kababayan. Sa E80 naman daw, eto basahin po natin. Sa E80 naman sa TV5, kwela pa rin ang pamilya ng karakter. Sa talking photo na si Ellen, may bisita naman sila mula sa pamilya ni na Ellen at Tasha na si Mami Josie. Yan po yung sabi dyan. Masaya pa rin talagang sinusubaybayan ang kwento ng pamilyang ito sa talking photo o talking avatar. Sabi pa dito, magaling talaga ang mga dating staff ng Itbulaga sa pag-iisip ng pakwela. Samantala, eto daw. Patungkol na to sa kaso, mga kababayan, basahin natin. Samantala, tapos na pala ang pagsasalang ng witnesses sa kasong copyright infringement and unfair competition under Republic Act 8293 na isinampa ni na Tito, Vic and Joey kasama si Jennifer laban sa Tape Incorporated at GMA7. Huling nagpresent ng witness ang GMA7 at pagkatapos nito ay magsasubmit na sila ng kanilang memorandum. At saka ibababa ang desisyon ng korte within 60 days. Maliwanag, mga kababayan, na nakalagay within 60 days. So ibig sabihin wala pang lumalabas na resulta patungkol po dun sa copyright infringement. Pero may resulta na. Hindi kasi ganyan eh, no? Ang tingin ko dito, talagang ang lakad ngayon ng Philstar para sa akin pati ba naman ng Philstar, fake news din? Hindi sa inaakusahan natin. Kasi, mga kababayan, wala pa talagang resulta ng copyright infringement. Ang merong resulta na talagang masasabi natin na meron pero isasabay dun sa final result, mga kababayan, ay ito pong preliminary injunction. Pero basahin pa rin natin yung ayan wala pang mga resulta, katunay, no? Mga katunay, wala pang resultang lumalabas. Pero dun sa pahayag ni Philstar ay meron ng resulta. Diba? Sabi pa dito, posibleng bago magpasko ay merong desisyon na, kaya abang-abangan natin kung alin sa Itbulaga at E80 ang masayang magdiriwang ng kanilang Pasko. Pero wala diyang sinabi na lumabas, mga kababayan, yung resulta ng preliminary injunction. Yung resulta ng copyright infringement. Wala. Ibig sabihin, clickbait yung title, inutulang kayo. Kasi marami nagpapasa sa akin ito, reviewin ko daw, pag-aralan ko daw, dahil daw tuwan-tuwa na yung iba, may lumabas na daw na resulta. Wala po pong resulta, mga kababayan. Pag may result naman, malalaman nyo naman dito yan o kay Models of Manila. Basta si Models of Manila ang nag-upload kasi laging nasa Marikina yon. At may update, mga kababayan, at mismong siya ang nagsabi at kumalat na sa lahat ng pahayagan na mayroon ng resulta na ibinaba ang hukuma ng Marikina, mga kababayan, patungkol dito sa copyright infringement. Doon pa lang tayo magbablog, doon pa lang tayo magtatalakay, at doon pa lang masasabi na dapat maniwala kayo. Pero hanggat hindi natin natatalakay dito, mga kababayan, pero hanggat hindi natin sinasabi dito na may lumabas ng resulta, wala pa yun. Diba? Kasi yung iba, may mga napanood daw silang vlogger na tinalakay daw ito at binasa. Hindi daw nila makita kung nasaan daw yung resulta. Hindi mo inaabangan mo, no? Ano yung resulta nito? Tapos gano'n. Hindi, kasi talagang karamihan, no?
na talagang umaasa na magkakaroon ng resulta lahat ng bawat pinaglalaban ng TVJ. No, malalaman ang tunay na mangyayari. Kasi nga sa akin sa lahat tama naman yung pinaglalaban ng TVJ dito Kaya marami talagang pumabor sa kanila, no? Unang-una, siguro kung may maling ginawa ang TVJ is hindi para suportahan sila. Pero dito sa lagay na to, no, simula nang umalis sila sa poder ng tape is nakita kung sino ang tama at mali. Ngayon, yung karapatan ng TVJ ang ipinaglalaban nila na pinagkakait ng tape sa kanila. 'Di ba? Halos lahat kinuha sa kanila, halos lahat inano sa TVJ, 'di ba? Parang talagang sinasagasaan ng TVJ, ayaw patahimikin. Kung tutusin ang kabila, itong Tape Bulaga ang ayaw magpatahimik sa sa sitwasyon. Kasi alam niyo ba kung na kanino ang susi? No, nasa mga halos host ang susi para tumahimik ang sitwasyon. Kaso ayaw nila magbukas ng pinto. 'Di ba? Pilit nilang isinasara. 'Di ba? Kaya nagkakagulo-gulo. Kung sila ay magbibigay na lang, 'di ba? Wala sanang magiging problema, lalong-lalo na sa programa nila. Siguro naiisip nila bakit nagna-number 1 naman kami Hindi naman bumabagsak ang Tape Bulaga. Nakikipagsabayan sa TVJ, medyo dikit nga, no? Diba nakikita siguro nila sa ratings, ganon, ganyan. Hindi nyo ba naiisip, paulit-ulit kung sinasabi, ang TV5, kumbaga, bagong istasyon pa lang uli. Pero dati na yan TV5. Pero ngayon pa lang siya pumuputok. Paano kapag inasikaso na ni MVP yan? At mas lalong palakasin ang signal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa makarating yan. Paano kayo ngayon? Diba? Kaya wag kayong maging kampante, yung Tape Bulaga, sa kung ano yung nakikita ng mga mata nyo. Ang isipin nyo rin, ano ba? Paano pag nag-upgrade ng TV5, anong mangyayari? Diba? Masyado kasi kayong kumpiyansa. No? Tsaka sa ginagawa nyo kasi parang wala kayong tiwala sa sarili nyo, wala kayong tiwala sa mga tao nyo. No? Kung bakit patuloy kayong kumakapit sa pangalang Itbulaga, kung bakit nung nilabas nyo pa yung mga ng TPJ noon, di ba, na hindi naman dapat pinapalabas. Di ba kasi wala na sila. Kayo kasi. Ngayon, ang sabi ko, sige, pag-aralan natin yan. Nung pinasok ko kanina, hinahanap ko yung resulta sa parting ito na may nakalagay ng blue. Wala pa naman. Kasi ang sabi dito, mga kababayan, within 60 days, alam naman natin na 2 buwan pa ang hihintayin natin or hanggang January pa bago, mga kababayan, lumabas yung resulta. Siguro pagpalagay natin ang paglabas ng resulta nito, mga January 26 o baka nga umabot pa ng February yan. Sa totoo lang, mga kababayan, etong lakad na ito ng Philstar para sa akin, talagang clickbait at saka fake news to. Kasi wala naman yung resulta Okay lang sanang sabihin clickbait ito kung ang nakalagay dito, mga kababayan, lumabas na yung resulta ng o may resulta na pero isasabay sa final result ng copyright infringement. Okay lang sana kung may nakalagay dito na may resulta na yung preliminary injunction, pero wala naman nakasulat dito Kasi nakasulat dito, samantala tapos na pala ang pagsasalang ng witnesses, etc. sa competition under Republic Act 8293 na isinampa or 8293 na isinampa ni Tito Vic Soto, Joey De Leon, etc. Jennifer laban sa Tape Incorporated at GMA7. Hindi naman nabanggit dito yung preliminary injunction. Kung nag-present ang witnesses, GMA7, etc. Sa pagtatapos nito, nagsubmit na sila ng kanilang memorandum. Memorandum lang yung tinukoy dito. Saka ibababa ang desisyon ng korte within 60 days. Posibleng bago magpasko ay mayroon ng desisyon, kaya abang-abangan lang natin kung Itbulaga at EAT ang magsasayang magdiriwang ng Pasko. Tingin ko niya sa akin EAT. No, kayo mga katunay. Sino ang masayang magdiriwang ng Pasko dito? Sino yung mananalo? Tape Bulaga o EAT? No? Pusta na! Uulitin ko, mga kababayan, hindi po katapusan ng Pasko lalabas yung desisyon. Mga January pa po yan. Ibig sabihin, fake news to. Wala tayong kahit na anong ano ba yan? nakuha. Kaya kay Sir Jake ako
Hindi, ito ba talagang sa Usapan TVJ na nakikinig ako lagi kay Sir Jake din. Isa sa lagi kong pinapakinggan yan, no? Sinusubaybayan. Kahit naman kayong mga tunay, alam nyo yan na si Sir Jake Magnus talaga is talagang magbibigay. Diyan tayo nakikibalita kay Sir Jake, eh, no? At syempre, binibigyan nga natin ng reaksyon kung ano yung mga sinasabi ni Sir Jake na inilalabas niya mga impormasyon tungkol dito. Ay, Mami Lynn Chavez Tamore, thank you po sa mga pe. Ayan, ay Ma'am Jen Princess Tinta, yan, mega love shoutout po ha. Etong, sa tutulang, itong Philstar, malaking ano to eh, malaking website to mga kababayan na nakakapagtaka lang, bakit kailangan nilang maglabas ng fake news? Bakit kailangan nilang gumamit pa ng clickbait mga kababayan para lang may magbasa? Eh talagang kung tunay naman ito, babasahin pa rin naman ito ng mga tao tulad nito. Kasong copyright infringement na TVJ sa Bulaga, may resulta na, wala pa naman. Okay lang sana mga kababayan kung ang inilagay niya dito sa may resulta na, patanong. Posible nating sabihin na nagtatanong lang siya pero exclamation point yan, no? Ibig sabihin siguradong sigurado. Ayan, stop it Sir Jake. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Mark Karingal. Sa totoo lang, eto mga kababayan ha, eto fake news to. Para sa akin, yung mga napanood yung vlogger, sana binigyan nila ng liwanag ito para hindi nalilito yung mga tao. Ano po ito, para sa akin mga kababayan, fake news po ito. Saka lang po natin masasabi na may resulta na kung sakasakali mga kababayan ha, kung sakasakali na tayo na yung nagsabi or si Models of Manila or lumabas na sa mga pahayagan. At makikita din naman natin yan pag nag-celebrate na ang Tito Vic and Joey, mga kababayan. So, yan lang naman. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan din natin si Sir Jake Magnus. Ayan, mga katunay. Kayo, ano masasabi nyo tungkol dito sa natunghayan natin at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.